Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho bilang kolektor sa lending company si Kevin. Ang pangunahing ruta niya ay mga bukiring bahagi ng binalbagan. Maaga pa lamang, umaalis na ito ng opisina para mangolekta. Baguhan lang ito sa lugar at hindi pa gaanong kilala ang mga tao, kaya medyo nangangapa pa. Noong unang dating niya doon, kaagad siyang kinausap ng matanda na nagpakilalang albularyo tungkol sa lugar. Partikular sa kalsadang dinadaanan. Isa itong sangasangang daanan mula sa bayan at ayon sa matanda, kadalasang may mga taong nababagat sa lugar. Karamihan sa mga taong ito ay hindi na nakakauwi pa ng buhay sa kanilang mga tahanan. Pero kahit anong kwento ni Mang Julian tungkol sa mga aswang at elemento, pinagtatawanan lang ito ng palihim ni Kevin dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganon. Alam mo, iho, wala namang masama kung paniniwalaan mo ang sinasabi ko. Isa pa, babala ko lang naman ito sa'yo, lalo pat gabi ka nang nakakauwi. Wika ni Mang Julian. Nirirespeto ko po ang paniniwala niyo, Manong. Pero alam niyo, hindi ko pa po nararanasan yung mga ganyan eh. Kaya ang hirap talagang maniwala. Tugon ni Kevin. Pero natigilan ang binata sa mga susunod na sinabi ng matanda. Huwag mo nang antayin na maranasan mo pa ang mga sinasabi ko, bata. Dahil pag dumating ang pagkakataong yon, baka mawala ka sa sarili mong pag-iisip. Wika ni Mang Julian. Napaisip si Kevin at medyo kinalabutan sa sinabi ng matanda. Sakto namang may dumating na pasyente. Kaya kagad tumayo si Mang Julian para asikasuhin ito. Itinuloy naman ng binata ang trabaho para makauwi ng maaga. Pero sa kasamaang palad, may ilang kliyente na hindi pa di nakakabayad. Tinignan ng binata ang orasan. Nakita niya na mag-aalas 5 na ng hapon. Napailing na lang ito dahil wala naman siyang magagawa. Hindi makakauwi si Kevin hanggat hindi natatapos ang pangongolekta ng mga bayad ng kliyente. Hanggang sa sumapit na ang alas 6. Natapos na sa panggagamot si Mang Julian. Nagulat ang matanda dahil naroon pa din si Kevin sa loob ng sentro. Aba, hindi ka pa nakakauwi ah. Ginabi ka na talaga sa daan. Wika ni Mang Julian. Wala naman po akong magagawa, Manong eh. Kailangan ko po maisara ang kota ko bago bumalik. Tugon ni Kevin. Napailing na lang si Mang Julian. Magiging mapanganib na sa daan, sir. Mas makakabuting ipagpabukas mo na ang pag-uwi. Dito ka na matulog sa bahay. Alok ng matanda. Pero nagpumilit si Kevin dahil may iba pa itong sentro na pupuntahan kinabukasan. Pasensya na po, Manong. Pero kailangan ko po talaga makauwi ngayong gabi. Tugon ni Kevin. Wala nang nagawa si Mang Julian. Nag-utos na lang ito sa isa sa mga apo na ihatid si Kevin. Pero habang nasa daan biglang tumirik ang sinasakyang motor ng binata. Kaagad bumaba si Kevin para tignan ito. Sir, ano po bang nangyayari? Ayaw na po bang umandar? Kabalasan nga naman oh. Dito ba tayo sa balagatan? Wika ng apo ni Mang Julian na si RG. Habang iniilawan si Kevin, panay ang paglingon nito sa paligid. Napansin naman yon ng binata dahil hindi nakatutok sa ginagawa niya ang ilaw ng flashlight. RG, iayos mo nga yung flashlight. Hindi ko makita ang ginagawa ko eh. Lalo tayong tatagal niyan.
Wika ni Kevin na may halong pagkaasar. Kagad namang humingi ng paumanhin si RG. Habang nagkukumpuni si Kevin, bigla na lang silang nakarinig ng kaluskos mula sa damo sa tabi ng daanan. Kagad napatayo si RG. Dali-daling sumakay sa dala nitong motor. Kailangan na po nating umalis dito, sir. Delikado po eh. Wika ni RG. Sa pagkakataong yon, tuluyan ang napikon si Kevin at nasigawan nito. Bahala ka kung gusto mong bumalik. Hirap sa inyo eh. Nagpapaniwala kayo sa mga hindi nyo nakikita. Wika ni Kevin. Pero matapos magsalita, may lumantad na figura ng isang tao mula sa kawayan sa tabi ng daan. Anong problema? Bakit parang nagtatalo kayo? Wika ng lalaki. Kagad namang napaatras si RG at bumunot ng itak. Nasiraan po kasi kami man. Hindi na nagawa pang tapusin ni Kevin ang sasabihin. Biglang sinugod ng lalaki si RG. Kitang-kita ni Kevin ang sakmali ng nilalang ang leeg ng kawawang binata. Kaagad napatakbo si Kevin pabalik sa bahay ni Mang Julian. Dali-dali siyang pumasok sa loob upang ibalita ang nangyari. Walang ano-ano eh. Kaagad kumuha ng gulok ang matanda upang puntahan ang apo. Pero huli na ang lahat. Dahil pagkarating nila sa pinangyarihan, isa nang malamig na bangkay si RG. Kaagad hinarap ng matanda si Kevin at tinutukan ng itak. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ito mangyayari sa apo ko kung nakinig ka lang sa sinabi ko sa'yo. Ngayon, ayan na ang patunay ng mga kwento ko. Ano sir? Makakangiti ka pa din? Sasabihin mo sa akin na hindi totoo ang mga aswang? Wika ni Mang Julian. Makikita ang galit at bigati sa mukha nito. Kagad naman itong inawat ng iba pang kalalakihang sumama. Patawarin niyo po ako, Manong. Siguro nga kasalanan ko ang lahat. Pero sana maunawaan niyo. Hindi ko naman alam na ganun yung mangyayari. Tugon ni Kevin. Mas lalo lang nagalit ang matanda sa sinabi nito. Hindi alam. Halos tuwing nandito ka sa sentro, sinasabi ko sa iyo ang panganib sa daang ito. Pero nakinig ka ba sa mga babala ko? Hindi, di ba? Ito ang kabayaran ng katigasan ng ulo mo. Wika ng matanda. Halos pagsakloba ng langit at lupa si Kevin dahil siya ang napagbuntungan ng sisi ng matanda. Kinabukasan kaagad na bumalik si Kevin sa bayan. Isinalaysay niya ang nangyari sa superior. Sinabihan siya nito na sa ibang sentro ay dedestino para makaiwas sa gulo. Pero hindi pumayag si Kevin. Nais niyang makabawi sa pagkakamali sa pamilya ng manggagamot. Nung araw ding yun, kaagad siyang bumalik sa bahay ni Mang Julian. Sakto namang nakaupo ito sa labas ng tahanan. Kaya nilapitan niya ito at kinausap. Manong, magandang tanghali po. Pwede ko po ba kayong kausapin? Aminado po ako na kasalanan ko kung bakit namatay ang apo niyo. Kung meron lang po sana ako magagawa para makabawi kahit papano. Wika ni Kevin. Napatitig sa kanya ang matanda. Kahit na anong gawin mo, hindi na maibabalik ang buhay ng apo ko. Pero kung gusto mong makabawi, merong paraan. Yon ay kung buo ang loob mo at talagang gusto mong makabawi sa akin. Tugon ni Mang Julian. Medyo nagdalawang isip si Kevin sa susunod na sinabi ng matanda sa kanya. Dahil balak nitong tugisin ng aswang na pumatay sa apo. Nagbibiro po ba kayo, Manong? Aswang po ang tutugisin niyo. Maaari po kayong mamatay sa gagawin natin kung sakali. Wika ni Kevin.
Hindi ako kinilalang pinakamagaling na manggagamot kung hindi ko kayang makipagtuos sa mga aswang bata. Bueno, maghanda ka na't mamayang gabi. Tayo naman ang tatambang sa impaktong yon. Tugon ni Mang Julian. Wala nang nagawa si Kevin kundi sundin ang sinabi ng matanda. Hindi na din ito makakaatras dahil nagbitiw na siya ng pangako. Kinagabihan, palihim na naghanda ang dalawa. Naglabas ng mga kagamitan si Mang Julian. Iniabot niya ang isang gulok kay Kevin. Kasama nito ang botelya ng lana na ayon sa matanda. Mabisa itong pangtunton ng mga elemento sa paligid. Sa oras na kumulo ang langis na laman ng boteng yan, ibig sabihin, nasa paligid lang ang aswang. Yan din ang magbibigay ng hudyat sa'yo para bunutin ang itak mo. Wika ni Mang Julian. Matapos ang paghahanda, kaagad silang pumunta sa daan kung saan hinarang ng nilalang si Kevin at RG. Tumayo si Mang Julian sa gitna ng daan at paulit-ulit na hinamon ng nilalang. Ilang minuto pa ang nakalipas pero wala pa ding aswang na lumalabas. Mukhang hindi na magpapakita yung aswang, Manong. Umuwi na lang kaya tayo. Wika ni Kevin. Sumang-ayon naman si Mang Julian. Mabuti pa nga. Mukhang wala tayong makikitang aswang ngayong gabi. Tugon ni Mang Julian. Papaalis na sana sila nang makarinig ng pagaspas ng malaking mga pakpak. Kaagad niyang hinila padapa si Kevin. Nang iangat ng binata ang tingin, nakita mismo ni Kevin ang isang pares ng malapad na pakpak na tila sa paniki. Bumulusok ito papunta sa kanila at muling pumaibabaw. Kaagad tumayo ang dalawa at nakita nilang lumapag ito sa mismong harapan. Sino yung naghahamon sa akin kanina? Ang lakas naman ng loob niyong gawin yun. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Wika ng nilalang habang unti-unti itong naglalakad papalapit sa kanila. Kaagad tinignan ni Kevin ang lanang nakasuot sa leeg. Wala itong tigil sa paggulo, kaya kaagad nitong binunot ang gulok. Pero nang titigan siya ng nilalang, biglang nanigas si Kevin. Hindi niya maikilos ang katawan. Gustuhin mang tumakbo ng mga oras na yon, pero hindi niya magawa. Kumalma ka lang, bata, dahil may oras ka din. At ikaw naman, tanda. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Mukhang nakakalimutan mo na yata ang ginawa ko sa asawa mo noon. Muling wika ng nilalang. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong impakto ka. Kaya andito ako sa harap mo para singiling ka sa buhay na inutang mo, aswang. Tugon ni Mang Julian. Sabay hagis ng asin sa nilalang. Nagsisigaw ito at muling lumipad pa itaas. Kinuha ng matanda ang pagkakataong yon para basagin ang ginawang tigalpo ng nilalang kay Kevin. Nang mahimasmasa ng binata, kaagad na silang tumakbo papasok sa kawayanan. Pasensya ka na, iho. Mukhang nagkamali ako na nagpasya kong hamunin ng nilalang. Masyado siyang malakas kahit para sa akin. Kailangan nating makaalis dito at puntahan ang kapatid kong si Lucas. Wika ni Mang Julian. Matapos yon, dali-dali silang tumakbo at hindi lumilingon sa likuran. Medyo malayo doon ang bahay ng kapatid na matanda. Naroon pa sila sa malawak na kapatagan. Kaya kitang-kita sila ng anumang nilalang na nasa itaas. Nang lumingon si Kevin sa likuran, nakita niya ang nilalang na nakasunod pa din sa kanila. Makikita ang anino nito dahil napakaliwanag ng buwan. Ilang metro na lang sana ang layo nila sa bahay ng kapatid ng matanda. Pero naabutan sila ng aswang. Kagad na dagit si Mang Julian. Sinubukan pang tagain ni Kevin ang kamay nito.
Pero hindi niya matamaan dahil sa mabilis na kilos ng aswang. Sumisigaw ang matanda habang nasa itaas. Wala namang magawa ang binata kundi manood. Hanggang sa bigla na lang may kunsinong nagpato ng isang sibat. Nahulog ang nilalang kasabay ni Mang Julian. Marahan itong tumayo at ika-ikang naglakad papunta sa lalaking nagpato ng sibat. Aba Lucas, buti naman at andito ka na. Kamuntikan na kaming mapatay ng nilalang na yan. Wika ni Mang Julian. Unti-unting lumapit si Kevin sa dalawa. Pero habang naglalakad, biglang sinugod si Kevin ng nilalang. Nahawakan naman niya ang kamay nito. Pero napakadulas ng katawan ng nilalang. Kaya naabot pa din siya ng matutulis nitong mga kuko. Habang nakikipagbuno sa aswang, iniisip niyang yun na ang kanyang katapusan. Pero bigla na lang itong tumilapon papalayo. At nang iangat ng binata ang tingin, nakita niya ang kapatid ni Mang Julian. Tumayo ka dyan bata. Pumunta ka sa ligtas na lugar. Ako nang bahala dito. Wika ni Lucas. Dali-dali namang umalis sa daraanan ni Lucas si Kevin. At nang makarating sa kinaroroonan ni Mang Julian, kagad sinugod ni Lucas ang nilalang. Siya ang kapatid kong si Lucas. Kung malakas akong manggagamot, higit naman siyang mas malakas kaysa sa akin. Galing siyang Siquijor dahil taga doon ng mga magulang namin. At ang mismong tatay namin ang nagsanay sa kanya. Wika ni Mang Julian. Dagdag pa ng matanda, si Lucas ang tumanggap ng pamana ng ina na isang puting mambabarang. Samantalang siya naman ang piniling maging manggagamot. Sa kagustuhan niyang kahit papano magkaroon ng simpleng pamumuhay sa piling ng pamilya. Muling ibinalik ni Kevin ang tingin sa nakikipaglabang si Lucas. Nakatayo lang ito sa gitna ng kapatagan habang hinihintay ang pagsalakay ng nilalang. Maya-maya bigla na lang itong napunta sa likuran at sinunggaban si Lucas. Pero nagawa nitong pigilan ang nilalang sa pamamagitan lang na maliit na patpat. Pilit tinitignan ni Kevin kung ano ang bagay na hawak ni Lucas. Pero hindi niya magawang maaninag. Nagliliwanag ito na para bang sinag ng buwan. Inakala niyang isa itong uri ng napakakintab na patalim. Pero nang itarak ito ni Lucas sa katawan ng aswang, nakita ng binata na patuloy pa din ito sa pagliliwanag. Manong, yung hawak po ng kapatid niyo, ano pong tawag doon? Tanong ni Kevin. Yan ang pinakainiingatan ng nanay namin noong nabubuhay pa siya. Ang tawag sa bagay na yan ay tungkod ng pulang duwende. Isang uri ng malakas na parusa ang gamit na yan. At sa tamang mga kamay, pagagawa mong pumatay ng kahit na anong elemento, maging ng mga demonyo. Tugon ni Mang Julian. Hindi makapaniwala si Kevin sa mga narinig. Pero nasa mismong harapan na niya ang patunay na may mga elementong nabubuhay sa mundo. At may mga taong nabiyayaan ng kakaibang kapangyarihan para kalabanin ang mga ito. Habang tumatagal napapansin ni Kevin na parami ng parami ang mga kalaban ni Lucas. At nagmumula ang mga ito sa iba't ibang direksyon. Unti-unti nang bumabagal ang pagkilos nito hanggang sa tuluyan ng napaluhod. Lucas, kaya mo pa ba? Tutulong na ba ako? Tanong ni Mang Julian. Pero tinignan siya ng masama ni Lucas at nagsalita. Diyan ka lang Kuya Julian. Dahil hanggat hawak ko ang tungkod ng pulang duwende, walang nilalang na makakatalo sa akin. Tugon ni Lucas. Muli itong tumayo at kahit na medyo nangihina, hindi ito tumigil sa pag-atake. Tignan mo ang sarili mo. Sinasabi mo sa iba na kaya mo pang lumaban. Pero makikita naman na unti-unti nang nauubos ang lakas mo. Hindi magtatagal.
Mamamatay ka din tao. Wika ng aswang, sabay sakal kay Lucas. Hindi na nakatiis si Kevin. Pinunot na niya ang gulok at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Lucas at ng mga aswang. Inakala ng mga ito na lalapit ng husto si Kevin. Laking gulat nila nang ibato ng pinata ang hawak na gulok sa nilalang na nakasakal kay Lucas. Saktong tumama ito sa noo ng aswang, kaya nabitawan nito si Lucas. Kaagad naman itong kinuha ang gulok na nakatusok sa ulo ng aswang at walang tigil na tinadtad ang nilalang sa harap niya. Samantala sa kabilang dako naman, nakita niyang papasugod kay Kevin ang 3 pa sa mga kasamahan ng kalaban. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa binata para pigilan ito. Sa pagkakataong yon, kumilos na si Mang Julian. Binunot nito ang sibat na nakatarak sa lupa. Itinusok ito sa unang aswang na nakasalubong. Nang makarating si Lucas sa kinatatayuan ni Kevin, kaagad niya itong hinawi. At sa kasamaang palad ay siya ang nakalmot ng aswang. Napahiyaw sa sakit si Lucas. Kaagad ding gumanti sa nilalang na umatake sa kanya. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa iisa na lang ang natitira. Sinubukan pa nitong tumakas pero hindi na din niya nagawa pang makalayo. Kaagad itong naabutan ni Lucas. At gamit ang tangang tungkod ng duwending pula, pinadapa niya ito sa lupa. Walang iya ka talaga. Ang tapang niyo kanina dahil marami kayo. Tapos ngayon tatakas ka? Wika ni Lucas. Nakita ni Kevin na unti-unti itong nagbabago ng anyo. Nakilala ni Kevin ang tao dahil isa ito sa mga kliyente. Napailing ang binata dahil hindi siya makapaniwala na isa sa mga taong nakakasalamuhan niya, isa palang aswang. Nagmamakaawa pa ang nilalang na wag siyang patayin. Pero hindi nakinig si Lucas. Tinuluyan niya pa din ito at sinunog ang mga labi ng napatay na mga nilalang. Pagkatapos ng labanang iyon, tuluyang nagbago ang paniniwala ni Kevin. Napakalaki ng pasasalamat niya sa dalawang magkapatid. Dahil naimulat ng mga ito ang isipan tungkol sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho pa din si Kevin sa parehong lending company. Hindi na din niya iniwanan ang sentrong nakatalaga sa kanya sa Binalbagan. Dahil sa mga karanasan, naging malapit siya sa mga tao lalo na sa magkapatid na Lucas at Julian. Nawala na din ang pagsisi sa kanya ng mga kaanak nito dahil sa pagkamatay ng apo na si RG. Maaaring isa na lang itong alaala para sa kanila, pero isa yon sa patuloy na sinasariwa ni Kevin nang minsang makilala ang taong may tanga ng tungkod ng pulang duwende. Nang mga panahong ito, mananabas ng tubo si Sendo, 22 anyos. Hindi nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa kahirapan. Sa murang edad, nabatak ang katawan niya sa trabaho, kaya naman bilugan ang pangangatawan. Bukod dito, talagang napakalakas ng binata. Kaya kadalasan, natatapos niya ang mga nakatoka ng mas maaga. Napakasipag din ni Sendo kaya pinagkakatiwalaan ito ng amo. Madaling araw pa lamang, nagagapas na si Sendo. Hindi niya alintana ang kati na dulot ng basang dahon ng tubo. Ang dahon ng tubo ay may maliliit na tila mga buhok na kapag nabasa ng hamog o ulan, dumidikit ito sa balat ng tao. Maaaring bumaon at magdulot ng pangangati. Dahil kadalasang madaling araw nagsisimula si Sendo, maaga din itong umaalis ng tahanan. 3:00 ng madaling araw, naglalakad na ito papunta sa ginagapasan. Hanggang sa isang araw,
May nakakapangilabot na engkwentro siyang naranasan. Medyo may kalayuan ng tubuhan mula sa bahay ng binata. Mahigit 30 minutong lakaran. At ang dadaanan ay maliit na sapa, kawayanan, at malawak na tubuhan sa magkabilang bahagi ng daanan. Habang naglalakad si Sendo, may napansin siyang itim na figura sa tabi ng sapa. Noong una akala niya kalabaw lang, pero nanlamig ang binata nang tumayo ito gamit ang dalawang paa. Kaagad napatago si Sendo sa mayabong na tubo at pinagmasdan kung anong nilalang ang nakikita. Swerte namang hindi siya napansin nito. Umalis din ang nilalang at nang masiguro ni Sendo na wala na, dali-dali niyang pinuntahan ang pinanggalingan ng nilalang. Pero laking gulat niya nang makakita ng isang patay na katawan ng baboy. Doon niya nakumpirma. Aswang nga ang nilalang na nakita. Inilabas ni Sendo ang patalim na gamit sa pantabas at marahang naglakad dahil baka makasalubong niya ang nilalang. Sinundan niya ang mga bakas nito hanggang sa matunto ng isang kubo. Pamilyar sa kanya ang kubong yon dahil ito ang tahanan ng isa sa mga kasamahan na si Esoy. Nang mga panahong yon, hindi alam ni Sendo ang gagawin. Nagdadalawang isip kung kukumprontahin ba niya ito o wag na lang. Alam niya sa sarili na maaari siyang mapahamak. Kaya minabuti ng binata na ipagpaliban ang iniisip at tumuloy na lang sa paggapas. Pagsikat ng araw nakita naman niya si Esoy. Binati pa siya nito. At para hindi mahalata ang mga nalaman, tumangulang si Sendo bilang pagbati. Pinagmamasdan niya ito habang nagtatrabaho. Tinitignan kung meron bang kakaiba. Hanggang sa napansin ni Sendo si Esoy. Umiiwas itong pumasok sa makapal na tubuhan. Palaging nasa tabi kung saan malawak at hindi didikit sa balat ng tubo. Alam niyang aswang si Esoy, pero hindi alam ni Sendo kung ano ang dapat niyang gawin. Wala naman itong alam kung paano mapapatay ang aswang. Hanggang sa naalala niya ang kaibigan ng ama na si Mang Manuel. Kilala itong manggagamot at maraming sabi-sabi na nakapatay na ng aswang. Pagkatapos magtrabaho, kaagad niyang pinuntahan ang bahay ni Mang Manuel. Sakto namang nagpapahinga ang matanda, kaya kaagad niya itong nilapitan. Magandang hapon po, Mang Manuel. Meron lang po sana akong itatanong sa iyo eh. Wika ni Sendo. O ano naman yon? Nanuno ka ba? O baka naman nakulam ka? Tugon ni Mang Manuel habang humihigop ng kape. Hindi po, Manong. Kasi po, paano ba to? Ganito po, Manong. Kaninang madaling araw, habang papunta ako sa gapasan, may nakita akong napakalaking... Hindi natuloy ni Sendo ang sasabihin dahil biglang sumabat ang matanda. Kalabaw. Alam ko, nandoon din ako. Nakita kitang sinusundan mo ang aswang. Oo, tama ang hinala mo. Aswang nga si Esoy. Naghahanap lang ako ng solidong pruweba para mapatay ang hayop na yan. Wika ni Mang Manuel. Nagulat si Sendo. Hindi man lang niya napansin ng matanda ng mga oras na sinusundan niya ang nilalang. Dagdag pa ni Mang Manuel. Kailangan muna nilang planuhin kung paano mapapatay ang aswang. Hindi sila pwedeng basta pumasok sa dome ng kalaban. Inutusan ng matanda si Sendo. Manmanang mabuti ang bawat kilos ni Esoy. Yun naman ang ginawa ng binata. Kaso,
Tila nahalata naman ni Esoy ang pagsunod sa kanya ni Sendo. Kaya naman naging maingat ito sa mga kilos. Hanggang isang hapon, araw ng sweldo, nagkayayaang mag-inuman ang magkakasama sa gapasan. Pagkakataon ito kay Sendo na mahuli si Esoy. At para walang tumanggi sa mga kasamahan, siya ang nagpresenta na bumili ng inumin. 5 galon ng lambanog ang binili ng binata. Medyo may kalakasan sa inuman si Sendo at hindi gaanong nalalasing. Habang tumatagay, pinapakiramdaman niya si Esoy. Hanggang sa tuluyan ng malasing ang lahat ng mga kasamahan. Nagkunwaring tulog si Sendo at habang nakapikit ang mga mata, nakikiramdam lang ang binata. Magkatabi sila ni Esoy na mga sandaling yun. Nang maramdaman niya na kumilos ito, bahagya niyang minulat ang mga mata at nakita na papatayo na si Esoy. Hinayaan lang ito ni Sendo na makalis. Alam niya sa sariling nagpapanggap lang din itong laseng. Kaya nang makalayo si Esoy, kaagad niya itong sinundan. Hanggang sa makita na pumasok ito sa kawayanan sa tabi ng sapa. Lumuhod sa harapan ng puno ng lanyete at may hinukay. Isang sisidlang gawa sa sungay ng kalabaw. Naghubad ng damit si Esoy at binuhos ang laman ng sisidlan. Mula sa ulo papunta sa buong katawan. Napakalayo ng distansya ni Sendo ng mga oras na yon. Pero naaamoy pa rin niya ang napakabahong amoy. Nagmumula ito sa likidong pinaligo ni Esoy sa katawan. Patuloy niyang pinanood si Esoy sa ginagawa nito. Hanggang sa tila nanlamig siya dahil bigla na lang nawala si Esoy sa harapan. Hanggang sa nanigas ang katawan ni Sendo nang may marinig na angil mula sa likuran. Marahan siyang lumingon at nakita ang napakalaking baboy ramo. Nanlilisik ang mga mata. At may napakatalas na mga ngipin. Napaatras ang binata, habang yung nilalang naman, patuloy lang ang paglapit sa kanya. Swerte naman na may dalang panaba si Sendo ng mga oras na yon, kaya sinugod niya ang nilalang. Kaso napakabilis nitong kumilos, ni hindi niya ito matamaan. Hanggang sa aksidente niyang nabitawan ng panabas. Naisip niya na tumakbo papasok ng kakawian. Hindi pa gaanong mahaba ang mga tubo ng mga oras na yon. Kitang-kita ni Sendo ang nilalang habang nakasunod sa kanya. Patuloy lang sa pagtakbo si Sendo. Hanggang sa napansin na tila wala nang nakasunod sa kanya. At nang lumingon sa likuran, nakatayo na lang ang nilalang habang nagkakamot ng buong katawan. Naalala ni Sendo ang dahon ng tubo. Medyo makapal din ang hamog ng mga oras na yon. Kaya kumapit sa balat ng aswang ang maliliit na buhok ng dahon. Habang abala sa paggamot ng katawan ng nilalang. Naghanap si Sendo ng bagay na pwede niyang ipanghampas o ipangsaksak. Hanggang sa nakita ang pinatulis na kawayan. Pinagtatalian ito ng mga kalabaw na ginagamit panghakot ng tubo. Binunot niya ang isa sa mga ito at dali-daling sinugod ang nilalang. Nasaksak niya sa tagiliran ng aswang. Pero nakatakbo ito papalayo. Sinubukan pa ni Sendo na habulin. Pero napakabilis ng nilalang at hindi na naabutan. Sinubukan pa niya itong hanapin pero walang bakas na naiwan ng aswang. Kaya nagpasya na lang si Sendo na bumalik. Kinabukasan, sinabi niya kay Tandang Manuel ang nangyari. Isang malakas na batok ang natanggap niya mula sa matanda. Nasisiraan ka na bang bata ka? Paano kung ikaw ang nilapan ng aswang? Ang sabi ko manmanan mo lang. Naku naman no, pag napahama ka, sagutin pa kita sa tatay mo eh.
Wika ni Mang Manuel. Napakamot naman ng ulo si Sendo. Kasi Manong, pagkakataon na sana yun eh. Yun nga lang nakatakas. Tugon ni Sendo. Yan nga eh. Sa palagay mo hindi ka nakilala ng aswang. Alam mo sa ginawa mo, Sendo, mapapahamak pati ang mamahal mo sa buhay. Sos Maria Josep kang bata ka. Hindi ka nag-iisip eh. Wika ni Mang Manuel. Alam ng matanda na maaaring balikan si Sendo ng aswang. Kaya namang gumawa ng mga pangontra ang matanda. At binigay ito kay Sendo. Inutusan din niya ang binata na gumawa ng mga bagakay o pinatulis na kawayan. At paikutan na makabuhay ang buong paligid ng tahanan. Sinunod naman ito ng binata. Nagtataka ang mga magulang sa ginagawa ng anak. Pero nagdahilan na lang siya na pangproteksyon ng mga ito sa mga masasamang nilalang at elemento. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga magulang na may gumagalang aswang sa lugar. Buong gabing hindi nakatulog si Sendo dahil sa sinabi ni Mang Manuel sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, wala namang masamang nangyari sa kanya at sa pamilya ng araw na yon. Pero kinabukasan habang nagtatrabaho, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan. Bilang katiwala ng amo, nagpaalam itong uuwi sa lugar dahil may sakit ang asawa. Pinayagan naman ito ni Sendo. Muli na nang malaman ng binata, nakakaunti na lang pala ang tauhang natira. Pagsapit ng hapon, tinipon ni Sendo ang mga tauhan para ibigay ang mga gagawing kinabukasan. Tapos na ang gapasan. Kailangan naman nilang linisin ang buong taniman ng tubo na pagmamay-ari ng amo. Hinanap niya sa paligid si Esoy. Pero hindi naman niya ito nakita. At habang nagbibigay ng gawain sa mga kasamahan, napansin niyang sumilip si Esoy mula sa puno. Nakatitig ito ng masama sa kanya. Alam na ni Sendo ang mga susunod na mangyayari. Sigurado na siyang nakilala siya nang magkaroon ng engkwentro. Kaya naman nang umuwi, ibang daanan ang tinahak niya. Hindi tumuloy sa tahanan si Sendo. Sa halip ang daan papunta kina Mang Manuel ang binaybay niya. Habang naglalakad, bigla itong nakarinig ng huni ng manok na naglilimlim. Dito niya napagtanto na isang kuto-kuto ang nakasunod sa kanya. Hinayaan niya lang ito. Tiwala naman siyang hindi siya nito magagawang salakayin dahil sa pangontrang binigay ni Mang Manuel. Marahan siyang naglakad habang inilalabas mula sa lagayan ng panabas hanggang sa makarinig siya ng malakas na angil ng tila galit na aso. Huminto ito at lumingon hanggang sa nakita ni Sendo na papalapit sa kanya ang malaking nilalang. Pero huli na ang lahat para mailagan. Kaya nagtamo ng sugat sa balikat si Sendo at natumba sa lupa. Nang makatayo, kaagad niyang hinanap ang nilalang. Naririnig pa rin niya ang mga pag-angil. Pero hindi ito makita ni Sendo. Hanggang sa napuno na ito, sumigaw ng malakas at hinamon ng aswang. Esoy! Alam kong ikaw yan. Kung talagang matapang ka, harapin mo ako ng lalaki sa lalaki. Wika ni Sendo. Maya-maya pa, may lumabas na lalaking hubot-tubad sa harapan niya. Makintab ang balat habang nasisinagan ng buwan. Nagliliwanag ang mga mata at nakalabas ang naglalakihang mga pangil. Hindi ka na sana nakialam pa, Sendo. Hinayaan mo na lang sana akong gawin ang gusto ko eh. Wika ni Esoy. Napangiti naman si Sendo at sinabing, alam mo namang hindi ko papayagang magasig ka ng kasamaan dito sa lugar namin.
Kaya pasensya ka na ha. Dahil kahit ikamatay ko, pipigilan kita. Tugon ni Sendo. Pero alam niya sa sarili na wala siyang laban sa lakas at bilis ng nilalang. Kaya naman tumakbo ito pabalik sa tubuhan. Sinundan naman siya ni Esoy. Dali-daling sumuot si Sendo sa mga tubo. Nang makarating na siya sa gitna, kaagad tumayo si Sendo. Pinapakiramdaman niya ang mga kaluskos na mga dahon. Ginamit niya ito para malaman ang pagmumulan ni Esoy. Maya-maya ay may kumuluskos sa bandang likuran. Inantay niya itong makalapit at inundayan ng tagagamit ang panabas. Hanggang sa napasigaw sa sakit si Esoy. Alam ni Sendo na napuruhan ito dahil dinig niya ang pagtama ng talim ng panabas sa buto ni Esoy. Tuloy-tuloy na pag-atake ang ginawa ng aswang sa kanya. Pero hindi pa rin ito makalapit ng husto. Dahil alam ni Sendo kung saan manggagaling si Esoy. Dagdag pa ang pangontrang suot ng binata. Kaso, tila hindi nauubusan ng lakas si Esoy. At hindi din ito iniinda ang mga natamong sugat. Hanggang sa unti-unti nang nakakaramdam ng pagod si Sendo dahil sa mga pag-atake. Naramdaman ito ni Esoy. Kaya nagpatuloy lang ito sa pagsalakay hanggang sa tuluyan ng naubusan ng lakas si Sendo. Inisip ng binata na yun na ang katapusan. Napaluhod na lang ito sa lupa habang hinihintay ang susunod na gagawin ni Esoy. Hanggang sa naramdaman ni Sendo na may kumikilos mula sa likuran. Binitawan niya ang panabas at sinabing, "Nanalo ka, Esoy. Ngayon alam ko na, hindi kayang pigilan ng normal na tao ang isang Naputo lang sasabihin ni Sendo nang magsalita si Mang Manuel. Oo, tama ka. Hindi nga kayang pigilan ng ordinaryong tao ang aswang. Kaya tumayo ka na dyan. Umalis na tayo habang nagpapagaling ng sugot ang demonyong yon. Ano bang pumapasok sa isip mong bata ka? Wika ni Mang Manuel. Kaagad nitong inakay si Sendo palabas ng tubuhan. Makikita ang labis na gulat sa mukha ng binata. Tanggap na niya ang kamatayan. Dahil akala ni Sendo, si Esoy ang papalapit sa kanya. Pero laking pasasalamat ng binata dahil si Mang Manuel pala ang naroon at naduktungan pa ang buhay. Pagdating sa tahanan ni Mang Manuel, kaagad ginamot ng matanda ang mga sugat. Inusalan din siya ng mga dasal pang depensa ng matanda at pinainom ng uri ng katas ng halamang gamot. Ayon kay Mang Manuel, yon ay pinakulo ang katas ng ugat ng tanglad. Mabisa itong pampawi ng lakas. Nang maubos ni Sendo ang inumin, kaagad naman niyang naramdaman ng unti-unting pagbalik ng lakas. "Manong, nasugatan ko na malubha si Esoy. Masusundan natin siya kung saan man siya magtago." Wika ni Sendo. Pero sinabihan siya ng matanda na wala itong ibang pupuntahan kundi ang tahanan. Dahil naroon ang mga ginagamit itong langis para gamutin ang mga sugat. Dali-dali silang nagpunta sa tahanan ni Esoy. Pero wala naman kahit sinong naroon. "Manong, wala pa siya dito eh. Mas makakabuti sigurong salubungin natin siya sa gubat. Sigurado naman akong mag-iiwan siya ng bakas eh." Wika ni Sendo. Pero hindi pumayag ang matanda. Itinuro nito ang atangan ng bahay ni Esoy. Sinabihan ng binata na maupo sa pinakamataas na bahagi ng hagdan. Inabutan din siya ng matanda ng isang buntot page at isang supot na puno ng asin na may halong banal na langis. Huwag na huwag kang aalis sa atangan kahit na anong mangyari. At kapag nagpumulit siyang umakyat ng bahay, hagupitin mo siya ng buntot page. O kaya naman, sabuyan mo siya ng asin
Susubukan niyang umakyat sa hagdanan. Sa bawat baitang ng hagdang aapakan niya, katumbas nito ang paglakas ni Esoy. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Mang Manuel at kaagad ding umalis. Pero manong saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito. Tanong ni Sendo. Pero hindi na tumugon ang matanda. Sa halip nagtago ito sa isang puno. Maya-maya dumating na si Esoy. Punong-puno ng sugat sa katawan. Ulang hiya ka talaga. Hindi mo ba ako titigilan? Wika ni Esoy habang papakyat ng hagdanan. Pero hinagupit siya ni Sendo ng buntot pagi. Natamaan ito at nagsisigaw sa sakit. Hindi kita papayagang makakit sa pamamahay mo, aswang. Napakadami mong pinarubisyo sa baryong to. Kaya kailangan mong pagbayaran ng lahat ng kasalanan mo. Tugon ni Sendo. Pero mapilit pa din si Esoy. Patuloy nagtatangka na makapasok ng tahanan. Hanggang sa makahakbang ito ng unang baitang ng atangan. Napangiti ito at sinabing, Umanda ka dahil pag nakapasok ako sa bahay at gumaling ang mga sugat ko, ikaw at ang pamilya mo ang gagawin kong sunod na hapunan. Wika ni Esoy. Pero kagad naman itong sinabuyan ni Sendo ng asin para sana mapaatras. Kaso ayaw talagang umalis ni Esoy sa unang baitang. Nagpupumilit pa din itong makaakyat sa itaas. Hanggang sa bigla na lang nanigas ang katawan at bumagsak sa lupa na tila ginapos. Maya-maya lumabas na si Mang Manuel na may hawak na isang libreta. Habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ni Sendo, nag-uusal ito ng kung anong mga dasal. Napahiyaw ng malakas si Esoy habang hinahawakan ng tenga. Itigil mo yan, tanda! Napapaso ako! Itigil mo yan! Sigaw ni Esoy. Pero hindi nagpaawat ang matanda. Tuloy-tuloy pa din ito sa pag-uusal. Sinusubukan ni Esoy na makatayo. Pero sa tuwing nakakabangon muli lang din itong babagsak sa lupa. Maya-maya lang, pinunot ni Mang Manuel ang punyal at hinipan ng dasal. Kasabay ng pagtarak sa likod ni Esoy. Sa ngalan ng Diyos na lumikha ng lahat at sa bisa ng kapangyarihang ginawad sa akin, hinahatulan kita ng kamatayan at sumpang hinding-hindi ka na makakabalik. Ikaw at ang mga kauri mo. Wika ni Mang Manuel. Nang bunutin niya ang punyal, bigla na lang nagliyab ang buong tahanan ni Esoy. Unti-unting gumagapang ang apoy papunta sa aswang hanggang sa tuluyan na itong matupok. Hindi makapaniwala si Sendo sa nakitang kakayanan ni Mang Manuel. Hindi niya akalaing ganito pala ito kalakas. Pero sinabihan siya na matanda na isikreto ang lahat ng nakita. Ayaw ni Mang Manuel na malaman nino man na may ganun siyang kakayahan. Sa kasalukuyan, naninirahan na si Sendo sa Maynila kasama ang pamilya. Pero hindi pa rin niya malilimutan nang minsang makilala ang napakalakas. Nung mga panahong ito, bagong salta si Sikaryo sa probinsya ng Siquijor mula sa Maynila. Nang makatapos ng kolehiyo, pagsapit ng bakasyon pinili niyang bisitahin si Lola Pasing. Mag-isa na lang sa buhay ang matanda. Kaya nautusan si Sikaryo ng mga magulang na pansamantalang samahan si Lola Pasing. Kamamatay lang ng lolo, kaya mag-isa na lang ito sa buhay. Wala namang problema yon kay Karyo, sapagkat gusto niya rin makita ang lola. Nais niya itong samahan hanggat wala pa siyang gaanong ginagawa. Laking mangha ni Karyo dahil sa edad ng lola na 74. Nakakapagbalat pa ito ng nyog at nakakapagkayod pa ng kopra.
Mula pagkadalaga ni Lola Pasing hanggang sa nagkaedad, hindi nagbago ang hanap buhay nito. Kaya magmula nang makarating si Karyo, magkatuwang na sila sa mga gawain. Sa pagbebenta, si Karyo ang nagbubuhat at nagtutulak ng kartelya. Sa loob ng 2 buwan ni Karyo na pagtira sa lugar, napansin naman niya na hindi siya hinahayaan ng matanda na maglakad ng mag-isa sa pupuntahan. Kahit paglangoy sa dagat kasama ang mga pinsan, nakabuntot pa rin si Lola Pasing. Kaya nang magkaroon ng panahon para kausapin ang masinsina ng matanda, natanong niya ang tungkol doon. Lola, huwag niyo sanang mamasamain niyo itatanong ko sa inyo ha. Pero bakit hindi niyo ko hinahayaang maglakad mag-isa at dapat palagi kayong kasama? Tapos madalas pa, sa tuwing aalis tayo, lagi kayo may pinapahid sa akin na langis na nanggagaling sa maliit na bote. Para saan ba yun, Lola? Tanong ni Karyo. Napailing lang ang matanda at ngumiti sapo. Palibhasa po. Hindi ka dito lumaki kaya hindi mo alam kung anong dahilan. Ngayon ko lang ipagtatapat sa iyo ito. Matagal ko na itong tinatago sa iyo sapagkat alam kong matatakot ka. Kaya lagi kitang sinasamahan dahil sa mga aswang na interesado sa iyo. Ang langis na pinapahid ko, isa yung sa bulag laban sa kanila para hindi kanila makita. Tugon ni Lola Pasing. Sa narinig ni Karyo, nabigla siya ng labis dahil hindi niya akalain na totoo pala ang mga aswang. Totoo po ba yun, Lola? Kaya pala minsan nagtataka ako eh. Kapag may kausap ka na tao na bumabati tuwing namamalengke tayo, ikaw lang yung nakikita nila. Samantalang ako, kahit sulyap hindi nila magawa. Hindi pala nila ako nakikita kaya ganun. Samantalang nung kakarating ko lang dito at wala pang pinahid, titig na titig sa akin ng mga tao eh. Pero bakit naman sila interesado sa akin, Lola? Gusto ba nila akong puntaryahin? Tanong ni Karyo. Napatango si Lola Pasing. Oo, apo. Gustong gusto ka nilang puntaryahin dahil dayuhan ka dito. Ganyan yung mga aswang na yan. Maaari na gusto ka nilang kunin para gawing pagkain. O baka naman, gusto ka nilang biyang gawin. Kaya kapag nakalimutan mong magpahid ng pampabulag, at kung may magyayasa yung kumain sa tahanan nila, wag na wag mong pauunlakan na po. Magpapakita sila sa'yo ng kabutihan sa una, pero sa huli, ikaw rin ang magsisisi. Nagkakaliwanagan ba tayo? Bili ni Lola Pasing. Tumango si Karyo pero may tinanong ito sa Lola. Sa palagay mo, Lola, bukod sa mga tagapalengke na malayo dito, sino pa ang mga aswang na malapit mismo sa atin para maiwasan ko? Tanong ni Karyo. Nakikita mo ba yung nag-iisang kubo na malapit sa tindahan ni Rosita? Yung pamilyang nakatira doon. Yun yung agresibong aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Pero nananatili pa rin niyang sabi-sabi. Wala pang konkretong ebidensya kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila tinutugis. Tugon ni Lola Pasing. Hindi makapaniwala si Karyo sa natuklasan. Lalo na't yung dalagang anak ng mag-asawang nakatira doon. Lihim niyang tinatangi. Maganda ang itsura nito at tila sobrang amo at bait ng mukha. Napakainihin ng dalagang yun na isa sa mga katangian na gusto ni Karyo sa isang babae. Pero may bahagi sa isip na hindi maniwala sa tsismis. Marahil dahil sa inggit kaya nagpapakalat ng baling impormasyon tungkol sa pamilyang iyon.
Dahil kahit kubo lang ang tirahan ng mga ito, meron naman silang maraming alagang baboy sa likod ng tahanan. Bukod dito, maganda rin ang buhay kahit papano. Pero sa isip ni Karyo, iimbestigahan niya na lang ang pamilyang yon para malaman ang totoo. Lumipas ang maraming araw. Dahil sumusunod si Karyo sa bilin sa kanya ni Lola Pasing na laging magpahid ng langis sa katawan tuwing lalabas, hinahayaan lamang siya nito na maglakad mag-isa. Siya na ang namamalengke at partida. Kahit hapon na nakakauwi, walang masamang nangyayari sa kanya. Pero kada napapadaan si Karyo sa kubong yon, laging may naaamoy siyang usok na nanggagaling sa sinunog na laman. Pero hindi ito amoy inihaw dahil hindi niya maamoy ang kahit anong sangkap dito. Sa halip ang usok ay tila sinasadyang sunugin. May naririnig din siyang bulungan sa loob at nananalangin sa isang dialektong hindi niya maunawaan na nagdudulot sa kanya ng kilabot. Pero kahit ganon, hindi pa rin pumapasok sa isipan na baka aswang nga ang pamilyang iyon. Sa tingin niya, nagdarasal lamang ito dahil gabi na. Kaya ng mga oras na iyon, nagpatuloy lang sa paglalakad si Karyo pauwi ng tahanan. Unti-unti nang lumalatag noon ang dilim at nag-iingay na rin ang mga kuliglig sa matataas na damo. Eksakto bago makarating sa kanila, meron pa siyang madadaan ng talahiban. Maingay sa parting iyon, hindi lamang dahil sa mga kuliglig, kundi pati na rin sa mga palaka. Sa paglalakad, nagulat siya nang merong narinig sa hindi kalayuan. Mga paglagotok ng kung anong bagay na nakatago sa loob ng talahiban. Kasabay nito, ang biglaang paglawis-wis ng mga damo at isang indikasyon na merong nagtatago sa bahaging yon. Natigilan siya sa paglalakad. Nang mawala ang mga kaluskos, nagpatuloy na ito sa paglalakad. Sa tingin niya, baka isa lang itong aso na naligaw sa kakahuyan. Halos malaglag ang puso niya sa matinding pagkagulat nang may makita na napakapangit na nilalang na lumabas ng talahiban. Nakadapa ito at itsurang impakto. Solidong itim ang mga mata. Punong-puno ng balahibo ang muka. Napakalaki ng bunganga at merong matutulis ng ngipin habang tumutulo ang malapot na laway. May inaamoy pa yon sa lupa habang umaangil. Mabuti na lang, hindi siya nito nakikita dahil sa pinahid na langis. Hindi nagtagal. Tumawid yon sa kabilang damuhan hanggang sa hindi na ito nakita pa ni Karyo. Napabuntong hininga ang binata. Naiisip niya na yun na ang kanyang katapusan. Kaya lakad-takbo niyang tinahak ang pauwi sa kanila. Subalit noong makarating siya ng tahanan, nakita niya si Aling Rosita na duguan at humihingi ng tulong kay Lola Pasing. Nanghihina ito habang hawak ang tiyan. Bukod sa nangungopra si Lola Pasing, dati rin pala itong manggagamot. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Karyo. Tinulungan niya ang matanda sa paghiga kay Aling Rosita sa papag. Nang mahilata na ito, dito niya nakita na butas ang damit ng babae sa bandang pusod at doon nagmumula ang pag-agas ng dugo. Manang, anong nangyari sa inyo at bakit duguan kayo? Tanong ni Karyo. Buntis ako, Noy. Ako lang ang mag-isa sa bahay dahil hiwalay na kami ng asawa ko. Pero habang natutulog ako kanina, hindi ko inaasahan ang pag-atake ng aswang. Huli na nang makita ko kung paano sipsipin ng mahabang dila ng aswang ang tiyan ko. Nanggagaling yun sa bubungan.
Kaya heto, wala na ang sanggol na sinapupunan ko. Tatangay na ito ng aswang. Wika ni Aling Rosita habang umiiyak. Dahil dito nabigla si Karyo. Tumakbo sa isipan na baka yung aswang na nakita kanina ang bumiktima kay Aling Rosita. Habang ginagamot ng matanda ang sugat ng babae, sinabi nito kay Karyo na hindi niya akalain na ganun pala ka-agresibo ang mga aswang. Sa tagal ng panahon niyang nanggagamot, puro lamang lupa lang ang mga gumagampala sa mga pasyente. May aswang nga pero kahit kailan, hindi sila naging agresibo ng ganyan. Sapagkat may naging kasunduan ang mga nagdaang punong barangay sa mga aswang. Kung may ilan man na sumusuway, mga nangyayanggaw lang. Wika ni Lola Pasing. Hindi kaya, Lola, dahil pagod na sila sa pagtitiis, kaya nakakagawa na sila ng mga ganitong bagay ngayon. Malapit na ako maniwala sa iyo, Lola. Aswang yata yung pamilyang nakatira doon sa kubong yun. Kanina, narinig kong nagdadasal sila sa hindi ko maintindiang lengguwahe. Tugon ni Karyo. Kung ganun na po, nararapat na ipagbigay alam natin ito sa punong barangay para mawala na yung mga salot na yan. Wika ni Lola Pasing. Matapos malunasan ni Lola Pasing si Aling Rosita, kagad silang pumunta sa tanggapan ng kapitan. Tiniyak nilang ligtas si Aling Rosita sapagkat bago umalis, nagsaboy sila ng asin sa palibot ng tahanan. Naglagay rin ng halamang makabuhay sa pinto't bintana ang matanda. Noong naroon na sa tanggapan ng barangay, si Lola Pasing na lang ang kumausap sa punong barangay na si Kapitan Arceo. Samantalang si Karyo naman, nasa labas lang ng tanggapan. Pero habang nakatambay sa labas at naghihintay kay Lola Pasing, may napansin siyang mali sa mga tanod. Hindi siya nakikita ng mga ito. Tinitigan ng maigi ni Karyo ang mga tanod. Bukod sa hindi siya nakikita, bahagyang kumakapal ang kilay nito at may inaamoy sa hangin. Nakapagtataka rin ang bibig ng tatlong tanod dahil patuloy sa pagtulo ang laway ng mga ito. Pero biglang nawala ang atensyon niya nang makita ang anak ng dalaga na pinaghihinalaang aswang. Mukhang galing ito sa palengke at may bitbit na supot na naglalaman ng isda. Ang akala ni Karyo, hindi siya nito mapapansin sapagkat nagpahid siya ng langis na sabulag sa paningin ng mga aswang. Pero doon siya nagkamali. Titig na titig sa kanya ang babae at may nais itong ipahiwatig sa kanya sa pamamagitan ng senyas. Subalit nang makita ng mga tanod ang dalaga, bigla silang sumigaw na aswang ito. Kaya naman, tumakbo ang babae samantalang hinahabol naman ito ng mga tanod. Dahil sa narinig na pagsigaw, lumabas na rin ng ibang tanod at may hawak pang matutulis na sibat. At hinabol rin ang babae. Hanggang sa lumabas na si Lola Pasing. Hindi na pala kailangan isumbong. Hinabol na ng mga tanod eh. Wika ni Lola Pasing. Samantalang si Karyo naman, tahimik lang pero sa isip niya, tila mali na tugisin ng pamilyang iyon ng mga tanod. Nakita niya kanina kung gaano ka-inosente ang mukha ng dalaga. Kaya habang naghahapunan kasalo si Aling Rosita, dahil na natili muna ito pansamantala sa kanila, may sinabi si Karyo. Lola Pasing, hindi ba't yung mga aswang, hindi nila ako makikita kapag nagpahid ako ng langis na bigay nyo? Bakit kanina? Nakita ako ng dalagang anak ng mag-asawa. Lola, siguro hindi siya aswang kagaya ng mga magulang niya. Mali yatang idamay siya ng mga barangay tanod eh. Kawawa naman.
Wika ni Karyo. Pero umiling si Lola Pasing. Sinabi lang nito na baka malakas na aswang ang lahi na mag-anak. Kaya sa lahat ng mga ganong uri ng mga nilalang, sila lang ang agresibo. Pero biglang sumabat si Aling Rosita sa usapan. Tama si Manang Pasing. Ako na ang magsasabing aswang ang mag-anak na yon. Dahil noon pa man, nasaksihan ko na ang itim na baboy na pumasok sa tahanan nila. Hindi lang basta itim na baboy, iho. Dahil nagbabaga ang mga mata nito. 2 beses ko na yung nakita. Noong una wala itong dala. Pero sa makalawa, nakita ko yung itim na baboy na may daladalang lamang loob ng tao. Kasalanan ko rin kung bakit hindi kagad ito naparating sa punong barangay. Kaya ito ang resulta ng katanghan ko. Pati yung anak ko na nasa sinapupunan pa lamang. Hinayop na ng mga impaktong yon. Wika ni Aling Rosita. Naiyak ito nang maalala ang anak. Ramdam nila Karyo ang paghihinagpis ng babae. Kaya tuluyan nang naniwala si Karyo na aswang nga ang mag-anak na yon. Kinagabihan, pasadong 11:00 ng madaling araw, pinulabog sila ng mga katok. Naroon si Kapitan Arceo kasama ang mga tanod. Pinagbuksan niya ito kagad. Nagising na rin noon sila Aling Rosita. Kaya nang mapapasok ni Karyo ang mga taga-barangay, natanong ni Lola Pasing kung anong nangyari. Namansyahan ng dugo ang damit ng mga ito. Napatay na namin yung mag-anak na yon. Kahit madilim, inabol namin sa kakahuyan. Na-corner naman namin, kaya pinagtataga namin hanggang sa mamatay. Kaya nga lang, nakatakas yung anak na babae. Sa kasamaang palad, hindi na namin matagpuan. Wika ni Kapitan Arceo. Habang nagkukwento ang kapitan at ilang mga tanod, may napuna si Karyo. Nakita niya na may mga pasa ito sa mukha. Pero pinagkibit-balikat niya lamang niya ito at inisip na baka nanlaban yung mag-anak na aswang. Kapitan Arceo, kung sakaling makita niyo yung nakatakas na aswang, huwag kayong magdadalawang isip na patayin. Matindi ang galit ko sa pamilyang yon. Pinatay nila ang anak ko. Sabat ni Aling Rosita. Mababakas sa boses nito ang labis na puot. Napatango na lang ang kapitan at nagpaalam na aalis na sila para magronda. At magmula nang mawala ang pamilya ng aswang sa lugar, nanumpalig ang katahimikan ng barangay. Dito na nagsimulang tigilan ni Karyo na wag maglagay ng langis dahil wala na ang mga aswang. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Aling Rosita. Nakumbidahan si Karyo. Imbitado rin sana si Lola Pasing. Subalit hindi ito sumama dahil walang magbabantay ng tahanan. Yung mga taong nagpunta sa bahay ni Aling Rosita, ilan sa mga ito ay taga sa kanila, gaya ni Kapitan Arceo at mga tanod. Pero mas marami ang hindi niya kilala. Mukhang mga tagalabas ang mga ito o ibang probinsya. Pagsapit ng dilim at tuloy pa rin ang kasiyahan sa pamamahay ng matanda. Habang si Karyo naman, kainuman ang mga tanod. Pero ayaw niyang tikman ng pulutan dahil nakikita niya na medyo hilaw pa ang karne at napakasangsang ng amoy nito. Maya-maya pa, nagulat si Karyo na magsalita ang isa sa mga tanod na kainuman na si Mang Ambo. Bata, alam mo ba ang dahilan kung bakit ka nakumbidahan ni Rosita sa kaarawan niya? Tanong ni Mang Ambo. Nahiwagaan si Karyo sa tanong ni Mang Ambo. Nakita pa niya na napangisi ito ng abot tenga. Bakit po Mang Ambo?
Ano po bang meron? Tanong ni Karyo. Ikaw. Ikaw ang kailangan niya. Wika ng matanda. Matapos magsalita ni Mang Ambo, lahat ng bisita na naroon ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Pati na din si Aling Rosita. Hindi nagtagal. Naglagutukan ang lahat ng buto ng mga ito. Mula sa tanod, kapitan at si Aling Rosita. Nagsikapalan ang mga kilay. Tinubuan ng matutulis ng ngipin at naging solidong itim ang mga mata. Halos atakihin sa puso si Karyo sa natuklasan. Hindi niya akalain na aswang pala ang mga taong malabo niyang pag-isipan. Lulusob na sana ang mga ito sa kanya. Supalit nakarinig siya ng hiyawan ng mga tao sa labas at sabay wasak ng pinto. Pagtingin doon ni Karyo, sobrang daming mga tao sa labas. Tangan ang mga sibat at sulok. Sumisigaw na patayin ng mga aswang. Kaya tumabi si Karyo at binigyan daan ng mga tao para atakihin ang mga aswang. Subalit bigla siyang napasubsob sa sahig na may sumapak sa kanya. Nang tignan niya kung sino, si Kapitan Arceo pala. Mukha na itong impakto at galit na galit sa kanya. Pero hindi nagtagal. May narinig na sigaw si Karyo mula sa likuran. At pagtingin niya, nakilala niya kung sino. Ito yung anak ng mag-asawang pinagbibintangang aswang. May hinubad ang babae na kwintas at hinagis kay Karyo. Kahit hindi niya alam kung para saan yon, sinalo niya ang kwintas at sinuot sa leeg. At laking bangha ni Karyo dahil nang masuot niya ito. Kahit ilang kalmot, kagat at suntok pa ang ginawa ni Kapitan Arceo, hindi siya gaanong nasasaktan. Hanggang sa sinalag ni Karyo ang suntok na dadapo sana sa muka. Dito sinubukan ang lakas ng agimat na bigay sa kanya ng babae. Pinaulanan niya ng suntok si Kapitan Arceo hanggang sa mapadapa ito sa sahig. At nang merong nakita si Karyo na sibat sa lupa, dinampot niya ito at tinarak sa dibdib ng kapitan hanggang sa mamatay. Sa huli, hindi nanalo ang mga aswang laban sa taong bayan. Ang lahat ng mga taong yan, mga tagalabas sila. Pero kahit wala sila sa ating sityo, biktima rin ng pamilya nila ng mga aswang. Kaya nakuha ko ang simpatsya nila. Sadyang mahusay magbalat kayo ang mga aswang na ito. Pinaniniwala nila ang mga taga rito na sila pa mismo ang biktima. Alam mo, dahil sa agimat na yan kaya galit sa amin ng mga aswang. Palibasa, kami lang ang nakakaalam ng maitim nilang sikreto. Kaya nga sinisiraan nila kami. Pinapalabas na kami ang masama. Napulot lang namin ang agimat na yan. Pero sa kasamaang palad, dahil may lahi kami mangkukulam, hindi sa amin gumagana yan. Sayang nga lang eh. Dapat pala pinagkatiwala na namin yan noon pa sa karapat-dapat. Sana may naging tagapagligtas sa lugar na ito. Sana hindi na namatay ang mga magulang ko. Wika ni Sabel. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sabel. Para mo na rin nakamit ang katarungan. Wala na ang tunay na mga aswang at nalinis mo na ang pangalan ng pamilya mo sa mga tao. Tugon ni Karyo. Magmula nang mapatay ang tunay na mga aswang, bumalik na ang kapayapaan sa kanilang lugar. Nahalal si Carpio na bagong punong barangay na totoong maglilingkod sa bayan at hindi salot ang dala sa mga mamamayan. Samantala, nanatili na ng tuluyan si Karyo sa probinsya. Sa huli, naging asawa niya si Isabel at nagkaroon sila ng 3 anak. At dahil nasa pangangalaga pa rin ni Karyo ang agimat,
nanatiling ligtas at matiwasay ang pamilya, maging ang baryo.